Isa kang magnanakaw, tulad ng iyong ama. Sigaw ni Veronica habang ipinagmamalaki ang kumikinang na diamante sa kanyang leeg. Nakaluhod si Wednesa sa malamig na putikan. Tumalikod si Ignacio. Palayasin ang babaeng iyan. Sa halip na umiyak, tumayo si Wednesa. Bit-bit ang huling piraso ng kanyang dignidad. Kukunin ko ang lahat ng ninakaw niyo sa pamilya ko. Paano babangon ang alikabok upang durugin ang palasyo ng kasinungalingan? Wala nang kwenta ang mga buto ng magulang mo, kaya isinangla ko na ang titulo ng sementeryo para may pambayad ako sa mahjong. Ang tinig na yon ay umalingaw-ngaw sa masikip at maalinsangan nilang sala. Tahimik na nakaupo si Wenesa sa isang sulok. Hawak ang lumang sapatos ng kanyang tita Susan. Maingat niyang tinatahi ang punit sa swelas nito upang hindi madapa ang kanyang tiyahin sa pagpunta sa palengke. Ibinuhos niya ang nag-iisa niyang araw ng pahinga upang kumpunihin ang mga sirang gamit sa bahay. Umaasang kahit papaano ay maramdaman ng tiyahin ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Ngunit sa pagbagsak ng mga salitang yon, biglang tumigil ang mundo ni Wednesa. Namanhid ang kanyang mga kamay. Bumaon ang makapal na karayom sa kanyang daliri. Tumagos sa balat at laman, subalit wala siyang naramdamang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagbara ng kanyang lalamunan, isang nakakasakal na pait na tila pumipigil sa kanyang paghinga. Ang mga pamilyar na dingding ng kanilang maliit na bahay ay biglang nagmistulang isang malamig na karsel. Isang nakusot na resibo ang marahas na ibinato ni Tita Susan, tumama sa mukha ni Wenesa at dahan-dahang nahulog sa kanyang paanan. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, Wenesa. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal ka nang inuod sa kalsada. Bawat salita ng kanyang tiyahin ay parang patalim na pilit binabaon sa kanyang dibdib. Kaya wag mo akong titigan ng ganyan. Parang ilang libong piso lang para sa isang kapirasong lupa ng mga patay. Ipagdadamot mo pa sa nag-aruga sa'yo? Ako ang nagpakain sa'yo. Ako ang bumuhay sa'yo. Hindi sumigaw si Wenesa. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isalin sa luha o sa boses. Unti-unting lumabas ang mainit na dugo mula sa sugat sa kanyang daliri, gumagapang pababa sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sapatos. Walang nakuhang sagot si Tita Susan, kaya padabog nitong kinuha ang kanyang bag at lumabas ng bahay, iniiwan ang dalaga sa isang nakabibinging katahimikan. Nang matiyak na mag-isa na lamang siya, nanginginig na inabot ni Wenesa ang bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Hinugot niya ang isang lumang litrato, ang kaisa-isang alaalang naiwan ng kanyang ama. Sa paghawak niya rito, isang patak ng mainit na dugo mula sa kanyang sugatang daliri ang pumatak mismo sa nakangiting mukha ng kanyang tatay. Binalot siya ng matinding kaba. Mabilis at halos mataranta niyang pinunasan ng dugo gamit ang manggas ng kanyang lumang damit. Natatakot na mantsahan at masira ang kaisa-isang taong nagparamdam sa kanya kung ano ang tunay na halaga niya bilang tao. Habang pinupunasan niya ang litrato, napansin ng kanyang mga mata ang isang detalyeng madalas niyang balewalain. Sa likuran ng kanyang ama, sa bahaging medyo punit na ang papel, ay may anino ng isang lalaking nakatayo. Kalahati lang ng mukha nito ang makikita. Sino ang lalaking ito at bakit tila may itinatago itong galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanyang ama? Ang pag-iisip niya ay biglang naputol nang mabasag ang katahimikan. Ang matining na tunog ng kanyang lumang telepono ay humingi ng kanyang atensyon. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Nanginginig ang mga daliring sinagot niya ito. Mula sa kabilang linya, isang walang emosyong boses ng empleyado ng sementeryo ang naghatid ng balitang tuluyang nagpadurog sa kanyang kaluluwa. Mayroon na lamang siyang 24 na oras upang bayaran ang pagkakautang ng kanyang tiyahin. Kapag hindi siya nakapagbayad sa takdang oras, huhukayin ang mga buto ng kanyang mga magulang at itatapon sa pampublikong libingan ng walang pangalan. Namatay ang linya.
Nakatitig lamang si Vanessa sa kumukurap na ilaw ng kanyang telepono habang ang mabibigat na patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa yero. Lumilikha ng isang malungkot at sunod-sunod na himig sa itaas ng kanyang ulo. Paano niya ililigtas ang nag-iisang alaala ng mga taong nagmamahal sa kanya kung wala na siyang natitira kahit na ano para sa kanyang sarili? Ang walang tigil na pagbuhos ng ulan mula kagabi ay tila sumunod kay Vanessa hanggang sa loob ng marangyang sangay ng Montemayor Jewelry. Nakatitig siya sa mga kumikinang na diamante na maingat na nakalatag sa loob ng makapal na salamin. Ngunit ang tanging nakikita ng kanyang isipan ay ang papalapit na taning ng sementeryo. Kailangan niya ng pera at kailangan niya ito ngayon din para iligtas ang himlayan ng kanyang mga magulang. Anong tinatayo tayo mo dyan, Vanessa? Gusto mong nakawin yan? Ang matinis at mapanghusgang boses ni Miss Sylvia, ang manager ng tindahan, ay pumunit sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumapit ito habang pinapasadahan ng daliri ang ibabaw ng glass display. May alikabok, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na dapat walang bahid ng dumi ang mga estante natin? Dahil sa kapabayaan mo, ikakaltas ko sa sweldo mo ang penalty. Kalahati ng sahod mo ang mawawala ngayong buwan. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Tila pinilipit ang kanyang sikmura, hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding takot. Ma'am Sylvia, parang awa niyo na po. Huwag naman po sana. Kailangan ko po ng buong sahod ko ngayon para mabayaran ang utang sa sementeryo ng mga magulang ko. Ako na lang po ang mag-overtime ng walang bayad. Huwag niyo lang pong kaltasan. Ngunit isang malamig na irap lamang ang isinagot ng manager. Bago pa man makapagpatuloy sa pagmamakaawa si Vanessa, nahagip ng kanilang paningin ang isang figurang pumasok sa malalaking pinto ng tindahan. Sa gitna ng makintab na sahig at mga mamahaling ilaw, isang matandang babae na nakasuot ng marusing at punit-punit na duster ang mabagal na naglalakad. Basang-basa ang mga paa nitong nakatsinelas, nag-iiwan ng bakas ng putik sa bawat hakbang. Nandidiringan na patakip ng ilong ang ibang mga sosi na empleyado. Agad na sumigaw si Miss Sylvia. "Security! Paano nakapasok ang pulubing iyan dito? Palabasin niyo nga ang basurang yan. Baka may manakaw pa yan. Nakakadiri." Dalawang gwardiya ang mabilis na lumapit. Akmang hahawakan ng marahas ang matanda sa magkabilang braso upang kaladkarin palabas. Nanginig ang balikat ng matanda sa takot. Hindi na nakapagpigil si Vanessa. Nilampasan niya si Miss Sylvia at mabilis na humarang sa pagitan ng mga gwardiya at ng nanginginig na matanda. "Huwag niyo po siyang saktan," mahinahong pakiusap ni Vanessa sa mga gwardiya. Dahan-dahan siyang yumuko, kinuha ang magaspang at maduming kamay ng matanda at inilapat ito sa kanyang noo. Isang taos-pusong pagmamano na nagpapamalas ng respeto na tila nakalimutan na ng lahat ng tao sa loob ng silid na yon. "Lola, halina po kayo. Ako na po ang maghahatid sa inyo sa labas." Maingat na inalalayan ni Vanessa ang matanda palabas ng malamig na tindahan patungo sa isang maliit at tuyong pasimano sa gilid ng kalsada. Kinuha ng dalaga ang kanyang maliit na plastic container mula sa kanyang apron. Ito sana ang nag-iisa niyang tanghalian. Nang buksan niya ito, tumambad ang kaunting kanin at 2 piraso ng maliit na tuyo. Wala siyang pera pambili ng masarap na ulam, ngunit para sa matandang nasa harap niya, alam niyang isa itong malaking biyaya. "Lola, kainin niyo na po ito. Pasensya na po at tuyo lang ang ulam, pero malinis po iyan." Nakangiting wika ni Vanessa. Pilit na itinatago ang malakas na pagtunog ng kanyang sariling sikmura. Ibinigay niya ang lalagyan sa matanda. Tahimik na tinanggap ng matanda ang pagkain, ngunit sa halip na agad na kumain, itinaas nito ang kanyang mukha at tinitigan ng maigi si Vanessa. Isang tingin na puno ng lalim at talim, taliwas sa hitsura nitong pulubi. Bumaba ang paningin ng matanda sa kanang dibdib ni Vanessa,
kung saan nakakabit ang tansong nameplate ng dalaga. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ng matanda. Tila may nakita itong multo mula sa nakaraan. Nang mabasa nito, ang nakaukit na pangalan, W. Montilla. Isang pamilyar na kislap ng kabutihan at isang pamilyar na apelyido ang gumising sa mga alaala ng matanda. Bago pa man makapagtanong si Wednesa kung may masakit ba sa lola, narinig niya ang malalakas at galit na yabag ni Miss Sylvia mula sa likuran. "Wednesa, ang kapal ng mukha mong ipahiya, ang sangay natin sa harap ng mga kliyente." Pagharap ni Wednesa, isang napakalakas at malutong na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Napaigtad siya, napapikit sa sobrang hapdi habang pumaling ang kanyang muka dahil sa lakas ng puwersa ng kamay ng manager. "Sibak ka na sa trabaho, lumayas ka rito at huwag na huwag ka nang babalik." Sigaw ni Miss Sylvia. Sa lakas ng pagkakapaslang sa kanya, nasira ang aspile ng kanyang nameplate. Dahan-dahang nahulog ang tanso. Ang malamig at matalim na pagbagsak ng kanyang pangalan sa matigas na sahig ay tila tuluyang bumasag sa huling pag-asa niya na mailigtas ang kanyang mga magulang. Bumuhos ang walang habas na ulan, tila nakikisimpatiya sa pighating na darama ni Wednesa habang nilalakad niya ang kahabaan ng madilim na kalsada pabalik sa kanilang eskinita. Wala siyang pamasahe, wala siyang trabaho. Bawat hakbang ng kanyang basang sapatos sa maputik na daan ay pabigat ng pabigat, kasabay ng pabilis na pag-ikot ng oras para sa sementeryo ng kanyang mga magulang. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang kumuha ng init mula sa panginginig ng kanyang sariling katawan. Nang makarating siya sa harap ng kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng nakahalukip-kip na si Tita Susan sa may pintuan. Umaasa ang dalaga na kahit papaano ay papapasukin siya upang makapagpalit ng tuyong damit. Ngunit nang malaman ng tiyahin na si Santi siya at walang may uwing sahod, mabilis na nagbago ang anyo nito. "Wala kang dalang pera? Nasibak ka. Wala kang silbi talaga, Wednesa." Bulyaw ni Tita Susan, walang pakialam kung marinig man sila ng mga kapitbahay. "Huwag na huwag kang papasok sa bahay ko hanggat wala kang maiaabot na pambayad sa akin. Doon ka sa kalsada matulog." Mariing isinara ng tiyahin ang pintong gawa sa manipis na kahoy. Narinig ni Wednesa ang matigas na pagpihit ng kandado mula sa loob. Naiwan siyang nakatayo sa labas, basang-basa. Pinapanood ang tuluyang pagkatunaw ng nag-iisa niyang masisilungan. Mabagal siyang naglakad palayo, hindi alam kung saan pupunta. Hilo at matinding gutom ang unti-unting kumakain sa kanyang natitirang lakas. Sa isang madilim na sulok ng eskinita, napansin niya ang isang maliit na kuting na nanginginig at pilit na isinisiksik ang sarili sa ilalim ng isang basang karton. Kahit nanlalabo na ang kanyang paningin at halos hindi na maigalaw ang mga daliri sa sobrang lamig, pinilit ni Wednesa na lumapit. Maingat niyang inalis ang kanyang manipis na jacket kahit na nangangahulugan itong tuluyan siyang yayakapin ng ginaw at ipinantakip ito sa maliit na hayop. "Pasensya na, ito lang ang maibibigay ko." Mahinang bulong ni Wednesa. Bumigat ang kanyang mga talukap. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang, sa kanyang isipan dahil pakiramdam niya ay nabigo niya ang mga ito. Sa huli, tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak ang kanyang katawan sa malamig at basang semento. Yakap ang dilim at kawalan ng malay. Hindi nagtagal. Ang liwanag mula sa unahan ng isang mahaba at luxury car ay tumama sa nakabulagtag na katawan ng dalaga. Huminto ang sasakyan. Bumukas ang makapal na pinto nito at bumaba ang isang lalaking may hawak na malapad na itim na payong. Ang kanyang makintab at mamahaling itim na sapatos ay humakbang sa maruming putika ng eskinita. Malamig na nakatitig si Ignacio sa walang malay na si Wednesa. Isang malaking katanungan ang gumugulo sa kanyang isipan. Bakit alam na alam ng kanyang lola ang eksaktong address ng babaeng ito? At bakit inutusan siya nitong sunduin ng personal ang isang hamak na tindera mula sa ganitong lugar?
Ibinaba niya ang kanyang payong upang silungan ang dalaga mula sa ulan. Lumipas ang maraming oras. Ang masakit na lamig ng ulan ay unti-unting napalitan ng isang hindi pamilyar na init at lambot. Dahan-dahang iminulat ni Vanessa ang kanyang mabibigat na mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang liwanag mula sa isang naglalakihang chandelier na gawa sa kristal. Wala na siya sa madilim at maputik na kalsada. Nakahiga siya sa isang napakalaki at marangyang kwarto na tila pagmamay-ari ng isang palasyo. Paano siya napunta rito? At sino ang nagdala sa kanya sa lugar na ito? Ang katanungang ito ay sinabayan ng pamilyar na bango na pumuno sa kanyang ilong. Ang nakapapawing pagod na amoy ng mamahaling lavender sa unan. Hindi pa man lubos na nakakabawi ang diwa ni Vanessa mula sa mahabang pagtulog, inalalaya na siya ng isang nakangiting kasambahay palabas ng marangyang kwarto. Naglakad siya sa mahabang pasilyo na napapalamutian ng mga naglalakihang painting at mga antigong florera. Bawat hakbang ng kanyang mga paa sa makintab at malamig na marmol ay tila nagpapaalala kung gaano siya kaliit sa loob ng napakalaking palasyong ito. Nang makarating sila sa malawak na hapagkainan, tumambad sa kanya ang isang pamilyang tahimik na kumakain sa ilalim ng isa na namang naglalakihang chandelier. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Vanessa ay ang matandang babaeng nakaupo sa pinakadulo ng mahabang mesa. Wala na ang punit-punit na duster. Wala na ang bakas ng putik. Ang pulubing tinulungan niya kahapon ay nakasuot ngayon ng isang eleganteng bestida na may alahas na kumikinang sa leeg. Nag-uumapaw sa awtoridad at yaman. Hala Lola, kayo po pala iyan. Mahinang usal ni Vanessa, puno ng pagkabigla at kalituhan. Tipid nang ngumiti si Doña Rosario bago ibinaba ang hawak na tasa ng kape. Tumingin ito sa lahat ng miyembro ng pamilyang naroon. Makinig kayong lahat. Ipinatawag ko ang dalagang ito upang maging personal na tagapag-alaga ko. Dito na siya titira sa mansyon. Bilang kapalit ng kanyang serbisyo, binayaran ko na ng buo ang utang ng kanyang pamilya sa sementeryo. Isang malakas na pagbagsak ng kubyerto sa pinggan ang pumutol sa katahimikan. Tumayo si Doña Estrella, ang ina ni Ignacio, na may nakapandidiring tingin na nakapukol kay Vanessa. Pinagmasdan nito ang dalaga mula ulo hanggang paa, na tila isang nakakadiring insekto na nakapasok sa kanilang malinis na tahanan. "Are you out of your mind, Mama?" Isang squatter. Puno ng pagkasuklam ang tinig ni Estrella. "Ginamitan mo ba ng gayuma o itim na mahika ang biyenan ko para makapasok ka rito? God knows kung anong sakit, kuto, o masamang intensyon ang dala ng babaeng iyan sa pamamahay natin. Tingnan mo nga ang hitsura niya, amoy estero." Walang kakayahang sumagot si Vanessa. Yumuko lamang siya at mahigpit na pinagsiklop ang kanyang mga daliri. Para sa puntod ng kanyang mga magulang, para sa kanilang tahimik na paghimlay, lulunukin niya ang lahat ng panglalait. Sinadyang itulak ni Doña Estrella ang isang platito na naglalaman ng mamahaling tinapay. Nahulog ito sa sahig at gumulong sa paanan ni Vanessa. "Kung patay gutom ka talaga at gusto mo lang ng pera namin, pulutin mo yan. Ganyan ang bagay sa inyo, namumulot ng mumo ng mga nakatataas sa inyo." Nakangising utos ni Estrella. Inasahan ng lahat na iiyak o tatakbo, palabas ang dalaga. Ngunit sa isang tahimik na kilos na nagpamangha sa mga matang nakatingin, unti-unting lumuhod si Vanessa. Maingat niyang pinulot ang tinapay mula sa malamig na marmol. Pinunasan niya ang bahaging hindi sumayad sa sahig at walang pag-aalinlangang kinagatan ito. "Sayang po ang biyaya, senyora." Mahinahon at walang halong galit na tugon ni Vanessa habang nakatingala kay Estrella. Marami pong namamatay sa gutom sa labas na nangangarap makatikim nito. Mas nakakahiya pong magtapon ng pagkain kaysa sa pulutin ito. Natigilan si Doña Estrella. Tila sinampal ng mga salitang binitawan ng dalaga. Sa kabilang dulo ng mesa, pasimpleng napatitig si Ignacio kay Vanessa.
Nakita ng binata ang isang uri ng dangal na hindi kayang bayaran ng kahit anong kayamanan ng kanyang ina. Upang basagin ang nagiinit na tensyon, tumayo ang isang napakagandang babae na may mahabang buhok. Ito ay si Veronica. Lumapit siya kay Wednesa na may matamis at tila nag-aalalang ngiti. Tita, don't be too harsh on her. Baka nga naman kailangan lang talaga ng trabaho. Malambing na wika ni Veronica bago humarap sa dalaga. Welcome to the family, Wednesa. Ako si Veronica, ang mapapangasawa ni Ignacio. Ngunit sa paghakbang ni Veronica upang lagpasan siya, sinadyang idiin ng senyorita ang matulis nitong sapatos na stiletto sa mismong daliri ng paa ni Wednesa. Ginamit ni Veronica ang buong bigat ng kanyang katawan para ibaon ang takong sa namamagang paa ng dalaga. Nakagat ni Wednesa ang kanyang ibabang labi. Pinigilan ng pag-iyak sa sobrang sakit habang patuloy nang ngumingiti si Veronica na parang walang nangyari. Pagkatapos ng maikling agahan, pinaiwan ni Ignacio si Wednesa sa pasilyo. Lumapit ang binata at ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa, kundi puro pagdududa. Huwag mong isiping nakalusot ka na dahil nakuha mo ang loob ng lola ko. Malamig na babala ni Ignacio. Bawat salita niya ay may diin. I don't trust people like you. Kapag may nawalang kahit isang sentimo sa mansyong ito, titiyakin kong sa malamig na selda ang bagsak mo. Tinitigan ni Wednesa ang mga mata ng binata. Hindi siya kumurap. Wala po akong kukunin sa inyo, sir. Nandito lang po ako para bayaran ang utang na loob ko sa pagligtas nyo sa magulang ko. Pagkatapos noon, aalis din po ako. Sa kanyang unang araw bilang tagapag-alaga, inatasan si Wednesa na linisin ang itaas na palapag. Habang binabagtas niya ang mahaba at madilim na pasilyo, napansin niya ang isang malaking pintong gawa sa makapal na kahoy sa pinakadulo. May nakakabit ditong isang napakalaki at kinalawang na kandado. Nang subukan niyang lumapit upang punasan ang alikabok sa pinto, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Tila ba may isang mahalagang lihim na naghihintay sa likod ng nakasarang kwartong iyon. Bakit ganoon na lamang katindi ang pagkakabantay sa bahaging ito ng mansyon? Bumalik siya sa trabaho at pumasok sa malawak na kwarto ni Doña Rosario na kasalukuyang nagpapahinga sa hardin. Habang maingat niyang pinupunasan ang tuktok ng isang matayog na aparador, isang makapal na libro ang aksidenteng dumausdos. Mula sa pahina nito, isang lumang papel na kulay kape ang marahang nahulog sa sahig. Pinulot ito ni Wednesa. Nang ibuka niya ang tupi ng papel, bumungad sa kanya ang isang napakadetalyado at napakagandang disenyo ng isang kwintas na diamante. Namangha siya sa galing ng pagkakaguhit ng mga linya, ngunit nang ibaba niya ang kanyang paningin sa ibabang kanang bahagi ng papel, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang kanyang mga daliri ay biglang nanginig. Nakaukit doon ang isang pamilyar na pirma, ang mismong pirma ng kanyang yumaong ama. Montilla. Montilla. Nanginginig ang mga daliri ni Wednesa habang nakatitig sa pamilyar na kumpas ng ballpen na bumuo sa pangalan ng kanyang ama. Ilang taon na ang lumipas mula nang mamatay ito, ngunit heto at hawak niya ang isang piraso ng nakaraan sa loob ng mansyon ng mga taong nagpapahirap sa kanya. Nang makita niyang gising na si Doña Rosario, marahan siyang lumapit at inilapag ang lumang blueprint sa mesa ng matanda. Lola, mawalang galang na po. Panimula ni Wednesa. Pilit na pinapakalma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito po kasing pangalan sa ibaba. Pangalan po ito ng tatay ko. Kilala niyo po ba ang gumuhit nito? Saglit na natigilan si Doña Rosario. Isang mabilis, ngunit malalim na anino ng lungkot at takot ang dumaan sa mga mata ng matanda. Mabilis nitong tiniklop ang papel at ibinalik sa loob ng libro. Umiwas ito ng tingin at tumingin sa malawak na bintana. Maraming naging alagad ng sining ang aming kumpanya noong araw, Hija. Sa dami nila, hindi ko na matandaan ang bawat pangalan.
Ipagtimpla mo na lamang ako ng mainit na tsa. Alam ni Wenesa na umiiwas ang lola. May isang malaking pader ng lihim na nakapaloob sa pamilyang ito at determinado siyang unti-unting gibain iyon upang hanapin ang katotohanan. Pagsapit ng katanghalian, ang mainit at nakapapasong sikat ng araw ay tila pilit na sinusunog ang balat. Nakita ni Doña Estrella na nagpapahinga ng sandali si Wenesa sa kusina. Agad na umakyat ang kilay ng senyora. Walang kaabog-abog na inutusan nito ang dalaga na lumabas at bunutin ang lahat ng ligaw na damo sa napakalawak na hardin ng mansyon nang walang anumang tulong mula sa mga hardinero. Huwag mong isipin na porket paborito ka ng biyenan ko ay prinsesa ka na rito. Matalim na wika ni Doña Estrella. Baka nakakalimutan mong binili lamang namin ang serbisyo mo. Ayaw kong nakakakita ng batugan sa pamamahay ko. Tiniis ni Wenesa ang matinding init. Ang kanyang mga pawis ay tumutulos sa kanyang mga mata. Nagpapahapdi sa kanyang paningin. Ang kanyang mga tuhod ay namumula na sa pagluhod sa magaspang na lupa. Ngunit sa bawat damong kanyang binubunot, iniisip niya ang nangiti ng kanyang ama. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang makapasok siya sa loob upang punasan ang makintab at puting marmol na sahig ng pasilyo, halos manhid na ang kanyang mga braso sa pagod. Upang palakasin ang sariling loob at pakalmahin ang napapagod na isip, tahimik at malambing na inawit ni Wenesa ang isang lumang kantang pampatulog. Ito ang mismong himig na madalas awitin ng kanyang ama noong bata pa siya kapag natatakot siya sa kulog at kidlat. Habang nagpupunas siya, isang pares ng matulis at mamahaling sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Si Veronica, hawak ang isang mamahaling tasa na puno ng mainit at maitim na kape. Ngumiti ang senyorita, isang ngiting hindi umaabot sa mga mata, at dahan-dahang itinagilid ang tasa. Ang maitim na likido ay malayang umagos pababa, sinisira at minamantsahan ang kalilinis lamang na sahig ni Wenesa. Ay, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Puno ng sarkasmo at pang-uuyam na sambit ni Veronica. Linisin mo uli iyan bago manuyo. Nakakadiri kasi ang mantsa, parang ikaw. Hindi sumagot si Wenesa. Yumuko lamang siya at muling ibinabad ang kanyang basahan. Patuloy na inaawit ng mahina ang himig ng kanyang ama para hindi tuluyang maiyak. Mula sa itaas ng hagdanan, tahimik na nakatayo si Ignacio. Nasaksihan niya ang buong pangyayari. Nakita niya ang kalupitan ng kanyang nobya at ang nakamamanghang pagtitiis ng dalaga. Gusto niyang bumaba at pigilan si Veronica, ngunit ang kanyang sariling mga pader ng pagdududa at trauma mula sa nakaraan ay pumipigil sa kanyang mga paa. Ngunit nang umabot sa kanyang pandinig, ang mahina at malungkot na pag-awit ni Wenesa, biglang nanigas si Ignacio sa kanyang kinatatayuan. Bakit tila pamilyar ang awiting iyon? Ang himig na yon ay pilit na kumakatok sa isang nakasarang bahagi ng kanyang alaala. Isang alaalang nagdudulot ng matinding pait at sakit. Tinitigan niya ang likod ni Wenesa na patuloy sa paglilinis na iwan siyang naguguluhan at balisa. Pagsapit ng gabi, binalot ng tahimik at malamig na hangin ang buong mansyon. Inutusan si Wenesa na kumuha ng isang tiyak na libro mula sa malaking aklatan ng pamilya. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa aklatan, napansin niyang bahagyang nakabukas ang mabigat na pintong gawa sa kahoy. May mahinang ilaw na nagmumula sa loob. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Ang kanyang paghinga ay halos tumigil sa kanyang nasaksihan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita niya si Veronica na nagmamadaling may kinukuha mula sa loob ng malaking kaha de hierro ng pamilya Montemayor. Puno ng tensyon at pag-iingat ang bawat kilos ng senyorita. Bago pa man makapag-isip si Wenesa kung ano ang dapat niyang gawin, ang huling narinig niya ay ang malamig na paglapat at pagsara ng mabigat na metal ng kaha de hierro. Bago pa man makahakbang paatras si Wenesa upang lumayo sa aklatan, mabilis na lumingon si Veronica.
Nakita ng senyorita ang anino ng dalaga sa siwang ng pinto. Sa isang iglap, napalitan ng pekeng gulat at takot ang mukha nito. Sumigaw si Veronica ng malakas. Isang iyak na umalingaw-ngaw sa buong itaas na palapag na agad nagpagising sa mga natutulog na miyembro ng pamilya. Naunang nakarating si Ignacio sa aklatan, bakas ang pag-aalala sa mukha. Agad na yumakap si Veronica sa braso ng binata. Nagkukunwaring nanginginig. Ignacio, thank God you're here. Nahuli ko ang babaeng ito na sinusubukang buksan ang safe natin. Mabuti na lang at napadaan ako para kumuha ng libro, kundi baka nalimas na niya ang mga alahas natin. Walang kagatol-gatol na paratang ni Veronica habang nakaduro ang matulis na kuko kay Wenesa. Bumaling ang malamig at madilim na paningin ni Ignacio kay Wenesa. Ang kanyang mga panga ay umigting. Hindi ka na nakontento sa pabor na ibinigay sa iyo ng lola ko? Ngayon, pati ang kahadiyero namin. Pinupuntirya mo na? Nais isigaw ni Wenesa ang katotohanan. Nais niyang sabihin na si Veronica ang nahuli niya, ngunit alam niyang walang maniniwala. Sa isang hamak na tagapag-alaga, laban sa mapapangasawa ng tagapagmana. Kapag gumawa siya ng eksena, baka tuluyan siyang palayasin at mawawalan ng saysay ang kanyang sakripisyo para sa sementeryo ng kanyang mga magulang. Nilunok niya ang malaking bikig sa kanyang lalamunan. Pasensya na po, Sir Ignacio. Nagkamali lang po ako ng pinasukang kwarto. Hindi na po mauulit. Mahinang sagot ni Wenesa. Tinatanggap ang lahat ng kasalanan para lamang maprotektahan ang kanyang pananatili sa mansyon. Ipinagtaboyan siya ni Ignacio palabas ng aklatan. Nang makalayo siya, hindi siya dumiretso sa kanyang maliit na kwarto. Sa halip naglakad siya palabas, patungo sa lumang gazebo, sa gitna ng malawak na hardin. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala siyang ginagawang masama, ngunit palagi na lamang siyang hinuhusgahan. Upang pakalmahin ang nagwawalang damdamin, kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang maliit at kupas na kwaderno at isang maikling lapis. Nagsimula siyang gumuhit. Bawat haplos ng lapis sa magaspang na papel ay sumasabay sa pagpatak ng kanyang luha, ngunit unti-unti rin itong hinuhugasan ang kanyang sakit. Gumuhit siya ng isang disenyo ng singsing, isang napakadetalyado at pambihirang hugis na tila ba nanggagaling sa isang napakalalim na alaala. Sa kabilang banda, hindi makatulog si Ignacio. Paikot-ikot siya sa kanyang malambot na kama. May bumabagabag sa kanyang konsensya. Tila may mali sa naging reaksyon ni Wenesa kanina. Bumangon siya at dumungaw sa bintana at doon niya nakita ang maliit na figura ng dalaga sa loob ng gazebo. Tahimik siyang bumaba at lumabas ng mansyon. Lumapit siya ng walang anumang ingay at nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Pinanood niya si Wenesa. Nakita niya kung paano gumalaw ang mga kamay nitong puno ng kalyo at sugat, ngunit lumilikha ng mga linyang napaka-perpekto at puno ng emosyon. Nasaksihan niya ang dedikasyon at purong talento ng dalaga. Isang sining na matagal na niyang hinahanap para isalba ang lumang linya ng mga alahas ng kanilang kumpanya. Nang maramdaman ang labis na pagod at puyat, hindi na kinaya ni Wenesa. Bumagsak ang kanyang ulo sa ibabaw ng kanyang mga braso na nakapatong sa malamig na mesa. Nakatulog siya sa mismong ilalim ng hamog at buwan. Dahan-dahang lumabas si Ignacio mula sa kanyang pinagtataguan. Lumapit siya sa natutulog na dalaga. Tinitigan niya ang mukha nitong bakas, ang labis na pagod, ang mga pilikmatang basa pa ng luha. Isang kakaibang init ang pumawi sa yelo ng kanyang puso. Maingat at napakabanayad niyang inalis ang lapis na mahigpit pa ring hawak ng mga daliri ni Wenesa. Hinubad ni Ignacio ang kanyang makapal na coat at tahimik na ipinatong ito sa balikat ng dalaga upang bigyan ito ng init mula sa malamig na hangin ng gabi. Sino ba talaga ang babaeng ito at kaninong disenyo ng singsing ang kanyang ginagaya nang may ganoong katinding pag-iingat at pagmamahal?
Kinaumagahan, nagising si Wednesa dahil sa matinding sikat ng araw. Wala na ang makapal na coat sa kanyang balikat dahil nakuha na ito ng isang kasambahay bago pa man siya magising. Ngunit ang unang napansin niya ay ang pagkawala ng kanyang kwaderno sa mesa. Nataranta siya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa makita niya si Veronica sa gitna ng bakuran. Nakangiti ang senyorita habang hawak ang pamilyar na maliit na kwaderno ni Wednesa. Bago pa man makasigaw ang dalaga upang pigilan ito, walang awang inihagis ni Veronica ang kwaderno sa loob ng isang maliit na sulo ng apoy na ginagamit sa hardin. Nanlaki ang mga mata ni Wednesa habang pinapanood na nagiging abo ang mga disenyong nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Ang tanging naiwan sa hangin ay ang mapait at masangsang na amoy ng nasusunog na papel. Habang pinagmamasdan ni Wednesa ang maliliit na abo ng kanyang mga pangarap na tuluyang tinatangay ng malamig na hangin, lumapit si Veronica. Wala na ang galit sa mukha ng senyorita. Sa halip, napalitan ito ng isang matamis at nag-aalalang ngiti na mas mapanganib pa kaysa sa matalim na patalim. Iniabot nito ang isang makapal na puting sobrang puno ng pera. Naku, Wednesa, huwag ka nang magtampo. Papel lang naman iyon. Iniligtas lang kita sa mga ilusyon mo. Malambing na panimula ni Veronica, pilit na ipinapasok ang sobre sa kamay ng dalaga. May kalahating milyon dyan. Tanggapin mo na at umalis ka na sa mansyong ito. I'm just looking out for you, dear. Alam ko ang mga uring tulad mo. Umaasa kang mahuhulog sa iyo si Ignacio dahil mabait ka. Pero maniwala ka sa akin. Isa ka lamang utusan sa kanyang paningin. Bago ka pa masaktan ng tuluyan, kunin mo na ito at bumuo ka ng sarili mong buhay sa labas. Ibinaba ni Wednesa ang kanyang paningin sa sobrang naglalaman ng halagang hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya. Ito na sana ang sagot sa lahat ng kanyang kahirapan. Ngunit nang iangat niya ang kanyang mukha, walang bahid ng pagkaakit ang kanyang mga mata. Buong paggalang niyang ibinalik ang sobre sa kamay ng naguguluhang senyorita. Hindi ko po kailangan ng pera niyo, Senyorita Veronica. Mahinahon ngunit matibay na tugon ni Wednesa, pinapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng pangiinsulto. Wala po akong anumang lihim na intensyon kay Sir Ignacio. Nandito lamang po ako upang tapusin ang aking serbisyo kay Doña Rosario. Mas mabuti pa pong pumasok na kayo sa loob. Baka madumihan pa ang maganda ninyong damit ng mga abo. Naiwang nakatayo si Veronica. Unti-unting napupunit ang kanyang peking ngiti. Nakaramdam siya ng matinding banta. Ang babaeng ito ay hindi masisilaw sa pera at hindi madaling paalisin. Mabilis na kinuha ni Veronica ang kanyang cellphone at tahimik na nagbigay ng utos sa kanyang pribadong investigador upang kalkalin ang lahat ng detalye tungkol sa buhay ng isang Wenesa Montilla. Kailangan niyang makahanap ng dumi na tuluyang magbabaon sa dalaga. Pagsapit ng hapunan, isang panibagong unos ang sumalubong kay Wenesa sa hapagkainan. Kakarating lamang niya mula sa kusina nang mapansin ni Doña Estrella na nawawala ang isang kahon ng mamahaling tsokolate na ipinadala pa mula sa Europa. Agad na bumaling ang matalim na paningin ng senyora sa dalaga. Nasaan ang mga tsokolate ko? Sigurado akong ninakaw na naman ng patay gutom na babaeng iyan para ibenta sa labas. Bulyaw ni Doña Estrella, walang pakialam kahit nasa harap sila ng pagkain. Bakit ba hinahayaan pa nating magpagala-gala ang magnanakaw na yan sa loob ng pamamahay natin? Sanay na si Wednesa sa mga bintangan. Yumuko na lamang siya at hinanda ang sarili sa mga susunod pang masasakit na salita. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang senyora, isang malamig at madiin na boses ang pumigil sa lahat. "Ako ang kumuha niyan, ma," wika ni Ignacio. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at tiningnan ng diretso ang kanyang ina. "Ipinamigay ko sa mga batang namamalimos sa kalsada kanina. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ang pag-insulto kay Wenesa. Hindi siya magnanakaw. Natigilan ng buong pamilya.
Hindi makapaniwala si Doña Estrella na sinasagot siya ng sariling anak para lamang ipagtanggol ang isang utusan. Nag-apoy naman sa selos ang damdamin ni Veronica sa kabilang dulo ng mesa. Dahan-dahang iniangat ni Vanessa ang kanyang mukha. Nang mapadako ang kanyang paningin kay Ignacio, saktong nakatingin din ang binata sa kanya. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Wala itong halong panunumbat o pambabastos. Isang tahimik na tingin na puno ng paghingi ng tawad. Tila ba sinasabi nitong nakikita na niya ang halaga ni Vanessa bilang isang tao. Isang kislap ng pag-asa at kakaibang init ang mabilis na gumapang sa puso ng dalaga. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa takot. Ngunit ang munting kapayapaang ito ay hindi magtatagal. Kinabukasan, sa isang tagong bahagi ng hardin, nakipagkita si Veronica sa kanyang inupahang investigador. Isang manipis na brown envelope ang iniabot sa kanya. Nang buksan niya ito, isang kopya ng death certificate ang sumalubong sa kanyang mga mata. Binasa niya ang buong pangalan ng namatay na lalaki, Eduardo Montilla. Sinundan iyon ng iba pang mga lumang artikulo mula sa dyaryo 20 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Veronica sa kanyang mga natuklasan. Unti-unting gumuhit ang isang napakasama at malademonyong nangiti sa kanyang mga labi. Kaya pala pamilyar ang mukha at apelyido mo. Mapaklang bulong ni Veronica sa sarili habang mariing hinahawakan ng papel. Anak ka pala ng mismong lalaking nagnakaw ng Royal Sapphire Pin ng pamilya Montemayor. Ang malamig na nangiti sa labi ni Veronica. Binalot ng malamig at tahimik na hangin ang buong paligid ng mansyon. Ngunit sa loob ng malawak na silid ni Doña Rosario, mabigat ang bawat paghinga. Inatake ng matinding rayuma ang matanda. Isang sakit na tila pilit na pinipilipit ang kanyang mga buto. Sa gilid ng kanyang kama, nakaupo si Vanessa. Walang pag-aalinlangang ibinuhos ng dalaga ang kanyang buong gabi upang matiyagang hilutin ang mga binti at paa ng senyora gamit ang isang maligamgam na langis na nag-iiwan ng amoy ng mint sa buong silid. Sa hindi kalayuan, nakaupo si Ignacio sa isang silyon. May hawak siyang makapal na libro, ngunit ang kanyang mga mata ay matagal nang hindi nagbabasa ng kahit isang salita. Lihim niyang pinagmamasdan ng bawat galaw ni Vanessa, ang pagtitiyaga nito at ang purong pag-aalaga na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Wala siyang nakikitang pagkukunwari sa mga mata ng dalaga. Nang tuluyang mapayapa at makatulog si Doña Rosario, dahan-dahang isinara ni Ignacio ang kanyang libro. Tumayo siya at walang ingay na lumapit sa gilid ng kama. Umupo siya sa bakanteng espasyo malapit kay Vanessa. "Salamat," mahinang bulong ni Ignacio. Sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. "Salamat sa pagtitiyaga mo sa lola ko. Alam kong hindi naging madali ang mga unang araw mo rito." Saglit na napatigil si Vanessa sa pagpupunas ng kanyang mga kamay. Iniangat niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ng binata. Wala na ang yelo at pagdududa rito. Napalitan ito ng isang malalim at nakatutunaw na pakiusap para sa pag-unawa. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Vanessa, kasabay ng pangingilid ng mga luha na matagal na niyang pinipigilan. "Hindi po ito trabaho para sa akin, Sir Ignacio. Habang inaalagaan ko po ang lola ninyo, naaalala ko ang tatay ko. Namatay po siyang mag-isa nang hindi ko man lang siya naaalagaan o napapainom ng gamot. Kaya sa tuwing nakikita kong nakakatulog ng mahimbing si Doña Rosario, pakiramdam ko, kahit papaano, nakakabawi ako sa ama ko." Isang mabilis na pagkurap ang ginawa ng dalaga upang pigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Ngunit hindi nakawala kay Ignacio ang tindi ng pangungulilang dala nito. Naantig ang pinakatagong bahagi ng puso ng binata. Hindi niya namalayang umangat ang kanyang kamay patungo sa dalaga. Marahan, puno ng pag-iingat at walang halong pagnanasa, hinawakan ni Ignacio ang kamay ni Vanessa. Ibinaon niya ang kanyang mainit na palad sa magaspang at punong-puno ng kalyo na kamay ng dalaga. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humaplos
sa maliit na band-aid sa daliri ni Vanessa, ang mismong sugat na nakuha niya mula sa pagtatahi ng sapatos ng kanyang tiyahin. Ang simpleng haplos na yon ay nagpadala ng isang nakakapasong kuryente sa buong pagkatao ni Vanessa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, tila isang ibong nais kumawala mula sa hawla. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pang-aapi ay naglaho, napalitan ng isang tahimik at matibay na koneksyon na tanging silang dalawa lamang ang nakakaintindi. Ngunit sa labas ng pinto, na bahagyang nakabukas, isang pares ng matatalim na mata ang nanonood sa kanila. Nakatayo si Veronica sa madilim na bahagi ng pasilyo. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mahahaba at matutulis na kuko sa sariling palad. Nag-aapoy ang kanyang dibdib sa matinding selos at galit. Kung inaakala ng utusang yon na maaagaw nito ang kanyang mapapangasawa at ang kayamanan ng mga Montemayor, nagkakamali ito. Tuluyan nang nagdesisyon si Veronica na ituloy ang kanyang pinakamadilim na plano upang wasakin si Vanessa nang walang ititirang awa. Nang maramdaman ang sariling kaba, dahan-dahang binawi ni Vanessa ang kanyang kamay mula kay Ignacio. Bumaling siya upang ayusin ang kumot ni Doña Rosario. Sa kanyang pag-aayos, napansin niya ang isang bagay na mahigpit na hawak ng natutulog na matanda sa ilalim ng unan. Ito ay isang maliit na kahon na nababalot ng asul na pelus. Bakit kaya hindi ito binibitawan ng senyora kahit sa pagtulog? Ano ang napakahalagang nilalaman nito? Kinabukasan, isang malaking anunsyo ang nagpabago sa timpla ng buong mansyon. Ipinag-utos ni Doña Estrella na idaraos ang taunang Grand Gala ng pamilya Montemayor, kung saan dadalo ang lahat ng pinakamalalaking investor at kilalang personalidad sa buong bansa. Habang naglilinis si Vanessa, nilapitan siya ni Veronica na may bitbit na isang napakalaking responsibilidad. Vanessa, may mahalaga kaming ipagagawa sa iyo mamayang gabi. Nakangiting wika ng senyorita habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Ikaw ang naatasan ni Tita Estrella na magdala at magbantay ng Royal Sapphire Pin bago ito isuot mamaya. Siguruhin mong hindi yan mawawala dahil ang halaga niyan ay kayang bumili ng isang buong syudad. Ang kislap ng malaking asul na diamante ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa dibdib ni Vanessa. Naging abala ang buong mansyon para sa pinakahihintay na Grand Gala, isang gabi kung saan magtitipon ang mga pinakamakapangyarihan at pinakamayayaman sa lipunan. Sa gitna ng paghahanda, ipinatawag ni Doña Estrella si Vanessa sa malawak na sala. Walang kaabog-abog na inihagis ng senyora ang isang lumang damit na kupas na ang kulay at halatang matagal nang nakatambak sa bodega. Tiningnan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa nang may labis na pandidiri. Isuot mo yan mamaya. Matalim na utos ni Doña Estrella. Ayaw kong magmukha kang basurera sa harap ng mga bisita ko. Cinderella ng squatter. Tandaan mo ang lugar mo. Isa ka lamang utusan na pinulot namin mula sa putikan, kaya huwag kang mag-aambisyong umangat sa mga taong naririto. Tahimik na kinuha ni Vanessa ang damit at marahang tumango. Hindi na nagtangkang sumagot upang hindi na lumaki ang gulo. Wala siyang pakialam sa mga mamahaling kasuotan. Ang mahalaga lamang sa kanya ay matapos ng maayos ang gabi. Sa isang lihim na sulok ng pasilyo, inabot ni Ignacio ang isang malaki at eleganteng kahon sa isang kasambahay. Laman nito ang isang napakagandang bagong bestida na sadyang binili niya para kay Vanessa. Nais niyang maramdaman ng dalaga na may halaga ito at hindi nararapat sa mga lumang damit na ibinibigay ng kanyang ina. Ngunit bago pa man makarating ang kasambahay sa kwarto ni Vanessa, hinarang ito ni Veronica. Ginamit ng senyorita ang kanyang autoridad, inagawang kahon at pinalayas ang kasambahay. Nang makita ni Veronica ang napakagandang damit na nagmula kay Ignacio, nag-apoy ang kanyang mga mata sa galit at selos. Walang pag-aalinlangang ginamit niya ang isang matalim na gunting upang sirain at gutayin ang bestida. Pinunit ang bawat hibla nito hanggang sa mawalan ito ng silbi.
saka itinapon sa basurahan upang matiyak na ang kupas na damit ni Estrella lamang ang isusuot ng dalaga. Sinamantala ni Veronica ang pagkakataong abala ang lahat sa ibaba. Tahimik siyang pumasok sa maliit at madilim na kwarto ni Vanessa. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang asul na pelus na kahon na naglalaman ng pinakamahalagang alahas ng pamilya, ang Royal Sapphire Pin. Kinuha niya ang kumikinang na diamante at walang anumang konsensyang isiniksik ito sa pinakailalim ng luma at punit-punit na bag ni Vanessa. Isang malademonyong nanggiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Batid na ang patibong na ito ang tuluyang tatapos sa buhay ng dalagang humahadlang sa kanyang mga plano. Subalit habang mabilis at maingat na naglalakad si Veronica palabas ng pasilyo, hindi niya napansin ang isang tahimik na figura sa dulo ng koridor. Nakaupo si Doña Rosario sa kanyang wheelchair. Ang mga mata nito ay nananatiling nakapikit, ngunit ang mga daliri ay marahang tinatapik ang hawakan ng silya. May naramdaman ba ang matanda sa pagpasok ni Veronica sa kwarto ng kanyang tagapag-alaga? Sa loob ng kanyang maliit na silid, inosente sa papalapit na panganib, nag-ayos si Vanessa para sa gabi. Sa harap ng isang maliit at bahagyang basag na salamin, maingat niyang inayos ang kwelyo ng kanyang kupas na damit. Wala siyang mga palamuti sa katawan at hindi rin siya nakasuot ng mamahaling kolorete. Sa halip na mahiya, isang matamis at puno ng pagmamalaking ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Alam niyang ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ganda ng damit, kundi sa linis ng kanyang budhi. Itinaas niya ang kanyang baba, baon ang karangalan at malinis na pangalan ng kanyang yumaong ama, at buong tapang na lumabas upang harapin ang gabi. Nagsimula ang pagdiriwang, na puno ang malawak na bulwagan ng mga nagkikislapang ilaw, malalakas na tawanan, at magagarang kasuotan. Pilit na iniwasan ni Vanessa ang pansin ng karamihan habang tahimik na nag-aabang sa gilid. Dala-dala ang kanyang lumang bag kung saan nakatago ang ibinigay na responsibilidad. Ngunit sa kalagitnaan ng masasayang tugtugin at masaganang kainan, biglang namatay ang musika. Isang matinis at nanginginig na sigaw ni Doña Estrella ang bumasag sa kasiyahan ng lahat. Nawawala ang Royal Sapphire Pin ng pamilya. Ang katahimikan na bumalot sa buong ballroom, ang biglaang pagkawala ng musika ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan sa buong bulwagan. Nakatitig ang mga maimpluwensyang panauhin kay Doña Estrella na namumutla at nanginginig saglit. Bago pa man makapag-isip ng hakbang, ang mga naguguluhang bisita, mabilis na lumapit si Veronica sa gitna. Suot ang kanyang pekeng pag-aalala na nagkukubli sa isang napakaitim na layunin. Tita, si Vanessa. Si Vanessa ang nag-iisang humawak sa kahon bago ito nawala. I strictly told her to guard it gamit ang buhay niya. Malakas na pahayag ni Veronica habang itinuturo ang dalagang tahimik na nakatayo sa isang madilim na sulok. Ang lahat ng mapanghusgang paningin sa loob ng ballroom ay sabay-sabay na bumaling sa babaeng nakasuot ng lumang damit. Mabilis na nag-utos si Doña Estrella sa mga nakabantay na gwardya. Walang awang hinawakan ng mga malalaking lalaki ang magkabilang braso ni Vanessa at kinaladkad siya patungo sa gitna ng bulwagan sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng naglalakihang chandelier. Kinuha ng isang gwardya ang luma at punit-punit na bag ng dalaga. Itinapon nito ang lahat ng laman ng bag sa makintab na marmol. Kasabay ng pagbagsak ng mga mumurahing gamit ni Vanessa, gumulong ang isang pamilyar na asul na pilus na kahon. Bumukas ito at ang asul na liwanag ng Royal Sapphire Pin ay kumislap. Tila inilalantad ang isang kasalanang hindi naman ginawa ng dalaga. Umugong ang malakas na bulungan at pandidiri mula sa mga matataas na tao sa lipunan. Umakyat ang matinding dugo sa ulo ni Doña Estrella. Lumapit ang senyora kay Vanessa at sa isang iglap, isang napakalakas at malutong na palad ang dumapo sa pisngi ng dalaga.
Ang puwersa ng pananakit ay nagpatumba kay Vanessa sa malamig na sahig, nag-iwan ng matinding hapdi at mapulang marka sa kanyang mukha. Kagaya ka rin ng tatay mong magnanakaw. Nasa dugo niyo ang pagnanakaw. Sigaw ni Doña Estrella. Bawat salita ay may diin ng sukdulang pagkasuklam. Kinupkup ka na namin, pinakain, tapos ito ang igaganti mo? You are nothing but a filthy thief. Nahihilo at namamanhid ang buong mukha. Dahan-dahang iniangat ni Vanessa ang kanyang paningin. Hindi niya ininda ang masasakit na salita ng senyora o ang mapanlait na tingin ng daan-daang tao. Ang kanyang mga lumuluhang mata ay naghahanap ng isang pamilyar na anino. Nakita niya si Ignacio na nakatayo sa hindi kalayuan. Tinitigan niya ang binata. Ang kanyang mga mata ay tahimik na nagmamakaawa. Pilit na ipinaparating na inosente siya, na wala siyang kinuhang kahit ano. Ngunit sa halip na lumapit upang ipagtanggol siya gaya ng ginawa nito, noong nakaraang araw, nakita ni Vanessa ang pagbabago sa mukha ni Ignacio. Ang ebidensya ay nasa harap na ng binata. Ang pait ng kanyang nakaraan, ang trauma ng pagtataksil at panlilinlang ng mga taong pinagkatiwalaan niya noon ay muling bumalot sa kanyang sistema. Kinuyom ni Ignacio ang kanyang mga kamao, umatras ng isang hakbang at tuluyang umiwas ng tingin. Ang pananahimik at pagtalikod na yon ni Ignacio ay mas masakit pa sa sampal ni Doña Estrella. Sa sandaling iyon, tuluyang nadurog ang puso ni Vanessa. Ang kaisa-isang taong inasahan niyang maniniwala sa kanya ay siya pa ang unang sumuko. Palayasin ang babaeng iyan. Itapon niyo siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Utos ni Ignacio bago tuluyang tumalikod. Walang pag-aalinlang ang hinatak ng mga gwardya si Vanessa patayo. Kinaladkad siya ng mga ito patungo sa malaking pinto palabas ng palasyo. Subalit sa gitna ng pagkaladkad, napansin ni Vanessa na nahulog mula sa kanyang bulsa ang tansong nameplate ng kanyang ama. Saktong nakatayo si Doña Estrella sa tabi nito at walang pusong tinapakan ng senyora ang alaalang yon. Pinapangit at niyuyupi ang tanso gamit ang kanyang matulis na takong. Ginamit ni Vanessa ang lahat ng natitira niyang lakas. Nagpupumiglas siya ng buong tapang hanggang sa makawala ang kanyang mga braso mula sa mahigpit na pagkakahawak ng mga gwardya. Subalit hindi siya lumaban upang manakit, kundi upang idapa ang sarili sa sahig at agawin ang nameplate mula sa ilalim ng paa ng senyora. Niyakap niya sa kanyang dibdib ang nayuping tanso na parang sarili niyang buhay bago siya muling hinablot at itinapon palabas ng malaking pinto. Bumagsak si Vanessa sa matigas at maputik na kalsada. Kasabay nito ang malakas na pagbuhos ng ulan, pilit na binabasa at nilalamig ang kanyang nangihinang katawan. Sugatan at nagdurugo ang kanyang mga tuhod mula sa pagkakadapa. Sa kalagitnaan ng magulong gabi, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Nasaan si Doña Rosario habang nangyayari ang lahat ng kalupitang ito? At bakit hinayaan ng matanda na mag-isa niyang harapin ang mga leon? Dahan-dahang napalitan ng manhid ang sakit sa dibdib ni Vanessa. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Tumayo siyang muli, marumi, basang-basa. Ngunit baon ang isang kakaibang bangis na hindi pa niya nakikilala sa sarili. Tiningnan niya ang naglalakihang mga ilaw ng mansyon ng mga Montemayor. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang palad na hawak ang nameplate ng kanyang ama. Sisingilin ko kayo, ang patak ng ulan na tila humugas sa kanyang mga luha. Kinaumagahan, mabilis na kumalat ang balita sa iba't ibang estasyon ng telebisyon. Inilabas sa mga balita ang eksena ng pagkaladkad kay Vanessa palabas ng Grand Gala. Nakaupo si Tita Susan sa harap ng kanyang maliit na TV sa loob ng kanilang masikip na sala. Ngumunguya ng mani habang pinapanood ang kinahinatnan ng sariling pamangkin. Sa halip na maawa o mag-alala, isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nang may kumatok na tsismosang kapitbahay upang magtanong kung ang nasa balita ay ang kanyang inaalagaan. Mabilis at walang kagatol-gatol na itinanggi ito ng
tiyahin. Ipinagsigawan niyang hindi niya kilala ang magnanakaw na yon at baka kamag-anak lang ito ng kanyang yumaong asawa. Isang patunay kung gaano kabilis itakwil ng isang kadugo ang kapamilya para lamang makaiwas sa gulo at kahihiyan. Sa kabilang banda, malayo sa ingay ng mapanghusgang lipunan, nakaupo si Wednesa sa isang madilim na silid sa likod ng isang lumang simbahan. Ang malamig na semento ay sumasalamin sa yelong, unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Hawak niya ang isang basang-basahan, mariin at walang emosyong pinupunasan ang natuyong dugo at putik. Sa kanyang mga gasgas na tuhod, wala nang luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Ang pagkabigo kay Ignacio, ang huling taong inasahan niyang magiging kakampi niya, ay naging isang matibay na baluting bakal na pumalibot sa kanyang mahinang kaluluwa. Hindi na siya iiyak para sa pamilyang yon. Ang kanyang tahimik na pag-iisip ay naputol nang marinig niya ang mabagal na pagbukas ng pinto. Isang bulto ng tao ang pumasok mula sa anino. Nang tamaan ng liwanag ang mukha nito, bumungad si Doña Rosario. Wala itong dalang wheelchair at nakatayo ng tuwid. Walang sinayang na oras ang matanda. Lumapit ito at mahigpit na niyakap ang nagulat na dalaga. Puno ng paghingi ng tawad ang nanginginig na boses ng matanda habang ipinapaliwanag kung bakit wala siya sa mismong oras ng pang-aapi. Kinailangan niyang magkunwaring walang malay nang maramdaman niya ang mapanganib na presensya ni Veronica noong gabing iyon. Dahil isang maling galaw lamang ay baka tuluyang iligpit ng senyorita ang lahat ng ebidensyang matagal na niyang pinangangalagaan. Naghihintay lamang siya ng perpektong pagkakataon upang tuluyang ibunyag ang lahat ng bulok sa kanilang pamilya. Kinuha ni Doña Rosario ang kanyang panyo, isang mamahaling tela na may nakaburdang letrang M sa gilid. Maingat at puno ng pagmamahal na pinunasan ng matanda ang dumi sa pisngi ni Wednesa, isang kilos na nagpaalala sa dalaga ng pag-aruga ng isang tunay na ina. Walang pag-aalinlangang ipinahayag ng matanda na alam niyang inosente ang dalaga at inosente rin ang yumaong ama nito. Pareho lamang silang naging biktima ng kasakiman ng iisang demonyo. Matapos ang madamdaming pag-uusap, iniabot ni Doña Rosario ang isang luma at mabigat na susi na gawa sa tanso. Ito ang susi para sa nakakandadong kwarto sa dulo ng pasilyo ng mansyon. Inutusan niya si Wednesa na bumalik mamayang hating gabi gamit ang likod na pintuan upang buksan ang archive room kung saan nakatago ang sagot na maglilinis sa pangalan ni Eduardo Montilla. Kinagabihan, binalot ng madilim na ulap ang buwan, isang perpektong pagkakataon para sa isang magnanakaw sa gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, magnanakaw siya ng katotohanan. Lihim na nakapasok si Wednesa sa mansyon. Walang anumang tunog ang bawat hakbang niya habang binabagtas ang mahabang pasilyo hanggang sa makarating siya sa harap ng malaking pintong kahoy. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ipinapasok ang susi sa butas ng kandado. Nang bumukas ang pinto, pumasok siya at binuhay ang maliit na flashlight. Puno ng lumang kabinet ang kwarto. Sinimulan niyang hanapin ang binanggit ng lola na pulang folder. Isang dokumentong iniwan pa ng ama ni Veronica, 20 taon na ang nakararaan. Ano kaya ang itinatagong lihim ng dokumentong yon na ginamit para isisi sa kanyang ama ang lahat? Nang makita niya ang dulo ng pulang folder sa pinakamataas na istante, akma niya itong aabutin. Ngunit biglang nagtayuan ang mga balahibo sa kanyang batok. Isang malaking kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Ang malamig na hininga sa kanyang batok. Mabilis na umikot si Wednesa, handang ibuhos ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang lumaban. Walang sino man ang makakapigil sa kanya ngayong abot kamay na niya ang katotohanan. Ngunit nang itapat niya ang malamlam na sinag ng flashlight sa taong humawak sa kanya, isang pamilyar na anino ang pumigil sa kanyang mga kamay. Bumungad ang mukha ni Ignacio. Wala na ang malamig, mapagmataas,
at mapanghusgang tagapagmana na nagtapon sa kanya sa kalagitnaan ng ulan. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay may mga matang nagmamakaawa, puno ng matinding pagsisisi at pagkalunod sa sariling konsensya. "Patawarin mo ako, Wednesa." Basag at nanginginig ang boses ni Ignacio habang dahan-dahang binibitawan ang balikat ng dalaga. "Sa buong buhay ko, pinaniwala ko ang sarili ko na lahat ng taong lumalapit sa akin ay may nakatagong motibo. Ginamit ko ang galit at pagdududa para protektahan ang sarili ko mula sa sakit ng nakaraan. Nang makita kitang pinagbibintangan at nakaluhod sa ballroom, umatras ako dahil nabulag ako ng sarili kong mga multo. Naging duwag ako, Wenesa. Hinayaan kong manaig ang takot kaysa sa tiwala ko sa'yo." Ngunit hindi agad lumambot ang pinatigas na puso ni Wenesa. Tinitigan niya ang binata, ramdam ang sakit na muling sumasariwa at bumabaon sa kanyang dibdib. "Ang tiwala ay hindi hinihingi kapag tapos na ang bagyo, Sir Ignacio. Ibinibigay iyan habang malakas pa ang hangin at ulan." Malamig at matatag na sagot ni Wenesa. Ibinabalik ang tingin sa mga nakahanay na kabinet. "Nang gabing iyon, hindi pera o kapangyarihan ang kailangan ko. Kailangan ko ng isang taong maniniwalang hindi ako magnanakaw, na hindi marumi ang pagkatao ko. Pero pinili mong tumalikod. Kung nandito ka para pigilan ako, magkamatayan na tayo. Pero hindi ako aalis sa kwartong ito nang wala ang hustisya para sa ama ko." Umiling si Ignacio. Lumapit siya at siya na mismo ang umabot sa pulang folder mula sa pinakamataas na istante. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng lumang mesa at humarap sa dalaga. "Hindi kita pipigilan. Nandito ako para tulungan ka. Tutulungan kitang pabagsakin ang lahat ng taong nanakit sa'yo, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang sarili kong pamilya." Magkatabi nilang binuksan ang luma at maalikabok na dokumento. Habang iniisa-isa nila ang mga pahinang naninilaw na sa paglipas ng panahon, unti-unting nabuo ang isang malagim at karumal-dumal na katotohanan. Ang mga lumang bank records, pekeng lagda, at lihim na transaksyon ay malinaw na nagtuturo sa iisang tao. Ang ama ni Veronica, ang tunay na nag-abuso sa kaban ng kumpanya, 20 taon na ang nakalilipas at ginamit nito ang inosenteng pangalan ni Eduardo Montilla bilang panangga upang pagtakpan ang sariling kasalanan. At hindi doon nagtatapos ang sumpa ng kasakiman ng kanilang pamilya. Sa mga bagong papel na isiningit sa pinakailalim ng folder, natuklasan nila ang mga pekeng tseke at dummy accounts na nagpapatunay na si Veronica mismo ay matagal na ring nagnanakaw ng malalaking pondo mula sa kawanggawa at mismong korporasyon ng mga Montemayor. Isang pamilya ng mga huwad na Diyos na nabubuhay sa pawis at luha ng mga inosente. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pagtuklas, isang panibagong banta ang sumira sa katahimikan ng gabi. Ang matalim, mabagal, at tiyak na paglapat ng mga matataas na takong sa makintab na sahig ng pasilyo ay nagbabadyang may paparating. Napansin ni Veronica ang siwang ng ilaw na tumatagos mula sa ilalim ng pinto ng archive room. Sa isang mabilis at kalkuladong kilos, hinatak ni Ignacio si Wednesa patungo sa pinakamadilim na sulok ng silid sa makitid na espasyo sa pagitan ng dalawang naglalakihang kabinet ng mga lumang papeles. Sumandal si Wednesa sa malamig na konkretong pader habang mabilis na idinikit ni Ignacio ang kanyang sariling katawan upang ikubli ang dalaga mula sa anumang posibleng liwanag. Halos magkadikit ang kanilang mga dibdib. Ramdam na ramdam ni Wednesa ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ng binata na sumasabay sa sarili niyang kaba. Ang mainit na hininga ni Ignacio ay marahang dumadampi sa kanyang noo, nagdadala ng isang pamilyar at nakapapanatag na init sa gitna ng napipintong panganib. Bumukas ng tuluyan ang mabigat na pinto. Ang maliwanag na ilaw mula sa pasilyo ay humagip sa ilang bahagi ng silid. Nagmasid si Veronica
Ang mga mata nito ay mapanuri at naghahanap ng anumang kahina-hinalang galaw. Habang nagpipigil ng hininga sa dilim, iniangat ni Ignacio ang kanyang kamay. Buong pag-iingat at puno ng pagmamahal na hinaplos ng kanyang hinlalaki ang pisngi ni Wednesa. Tahimik na pinupunasan ng mantsa ng dumi at alikabok na naiwan sa mukha ng dalaga mula pa kaninang umaga. Ang simpleng haplos na yon, sa gitna ng kadiliman at takot, ay nag-iwan ng kakaibang kuryente. Isang tahimik at walang salitang pangako na hinding-hindi na niya muling bibitawan ang kamay ng babaeng nasa harap niya. Nang makita ni Veronica na walang tao sa gitna ng kwarto, matalim itong umirap at muling isinara ang pinto. Iniwan ang silid sa muling pagbabalot ng ligtas na dilim. Nakahinga ng maluwag ang dalawa. Dahan-dahang lumayo si Ignacio upang bigyan ng espasyo si Wednesa. Habang mabilis nilang inaayos ang mga dokumento upang ibalik sa folder at ihanda para sa malaking board meeting bukas, isang maliit na papel ang dumaos-dos at nahulog sa paanan ni Wednesa. Nang itapat niya ang liwanag ng flashlight dito, kumunot ang kanyang noo. Isa itong kopya ng pekeng tseke na ginawa ni Veronica. Ngunit ang nakapagtataka ay kung bakit nakapirma rin doon ang pangalan ni Doña Estrella bilang co-signer. Kasabwat ba ang ina ni Ignacio sa pagnanakaw ng pondo? O isa lamang biktima ng napakagaling na pagmamanipula ni Veronica? Bago pa man nila masagot ang katanungang ito, nagliwanag ang screen ng telepono ni Wednesa na nakatago sa kanyang bulsa. Isang tahimik na mensahe ang pumasok. Nang basahin niya ang nilalaman nito, tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan at nanlamig ang buo niyang pagkatao. Mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit may pamilyar na tono ng kawalang hiyaan at pananakot na nagmumula lamang kay Veronica, nakasulat ang mga salitang ito. Alam kong nandito ka sa loob ng mansyon. Lalabas ka at ibibigay mo sa akin ang folder na yan o ipapasunog ko ang puntod ng mga magulang mo. Kalakip ng mensaheng iyon ay isang larawan ng sementeryo na may hawak na apoy. Tinitigan ni Wednesa ang nagliliyab na banta sa kanyang telepono. Ang larawan ng sementeryo na may kasamang apoy ay pilit na dinudurog ang natitirang katatagan sa kanyang dibdib. Nais niyang tumakbo palabas ng mansyon upang iligtas ang huling alaala ng kanyang mga magulang, subalit isang mainit at matibay na kamay ang humawak sa kanya. Tiniyak ni Ignacio na nakapagpadala na siya ng sarili niyang mga tauhan upang palibutan at protektahan ang sementeryo. Sa pagkakataong ito, hindi na hahayaan ng binata na may mangyaring masama sa mga taong mahalaga kay Wednesa. Dahil sa pangakong yon, tuluyang naglaho ang takot sa puso ng dalaga, napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyong tapusin ang kasamaan ni Veronica. Kinabukasan, ang pinakamalaking silid-pulungan ng Montemayor Holdings ay napuno ng mga maimpluwensyang pamilya at malalaking mamumuhunan. Sa unahan, nakatayo si Veronica. Suot ang isang mamahaling puting bestida na sumisimbolo umano sa kanyang malinis na hangarin. Nagbibigay siya ng isang matamis na pananalita tungkol sa kinabukasan ng kumpanya at kung paano niya pamumunuan ang mga kawanggawa nito. Nakaupo sa unahang hanay si Doña Estrella. Taas noong pumapalakpak sa babaeng inaakala niyang perpektong manugang. Ngunit ang huwad na kapayapaan ay biglang nawasak. Ang malalaki at mabibigat na pintong gawa sa mahogany ay marahas na bumukas. Lumikha ng isang alingawngaw na nagpatigil sa lahat ng mga naroroon. Pumasok si Wednesa. Wala na ang kupas na damit at ang nakayukong ulo ng isang inaping tagapag-alaga. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng itim na pormal na kasuotan. Taas noo siyang naglakad. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng karangalan ng kanyang yumaong ama. Sa kanyang kaliwa ay si Doña Rosario na naglalakad ng tuwid at walang bakas ng kahinaan. At sa kanyang kanan ay ang seryoso at matalim na si Ignacio. Namutla si Veronica. Ang kanyang matamis na ngiti ay biglang naging isang nakangiwing ekspresyon ng gulat. Security! Bakit niyo pinapasok ang babaeng yan?
Isa siyang magnanakaw. Paalisin niyo siya bago pa niya saktan si Tita Estrella. Bago pa man makalapit ang mga gwardya, itinaas ni Doña Rosario ang kanyang kamay. Ang awtoridad sa kanyang tinig ay sapat na upang magpatigas sa mga binti ng sino mang nagtangkang gumalaw. Walang gagalaw at walang lalabas ng silid na ito hanggat hindi natatapos ang araw na ito, dahil ang tunay na magnanakaw ay hindi ang babaeng nakatayo sa aking tabi, kundi ang ahas na binigyan natin ng paborableng pwesto sa ating hapagkainan. Sa isang pagpindot ni Ignacio sa hawak niyang remote, ang malaking screen sa likuran ni Veronica ay nagliwanag. Tumambad sa lahat ang isang malinaw na video mula sa nakatagong kamera sa pasilyo ng mansyon noong gabi ng Grand Gala, ang mismong ebidensyang pilit na binura ni Veronica, ngunit matagumpay na naibalik ng mga eksperto ni Ignacio. Kitang-kita ng lahat kung paano palihim na pumasok ang senyorita sa kwarto ni Wednesa. Hawak ang asul na pelus na kahon at maingat na itinago ang Royal Sapphire pin sa loob ng bag ng dalaga. Umugong ang malalakas na singhap at bulungan mula sa mga mamumuhunan. Umiling si Doña Estrella, hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang sariling mga mata. Hindi totoo yan. Edited yan. Pinagtutulungan niyo ako. Matinis at nanginginig na sigaw ni Veronica, pilit na kumakapit sa kanyang gumuguhong imahe. Hindi pa tapos si Ignacio. Muli siyang nagpalit ng larawan sa screen. Inilantad niya ang mga bank records at lihim na transaksyon na nakuha nila mula sa archive room. Ito ang mga patunay na 15 taon nang ninanakaw ng pamilya mo ang kaban ng kumpanya, Veronica. At para makalusot ka sa masusing investigasyon, nilinglang mo ang ina ko. Peke ang pirma ni Mama sa mga checking ito. Ginawa mo siyang pain upang siya ang makulong sakaling mabuking ang mga kasalanan mo. Gumuho ang buong mundo ni Doña Estrella. Ang mga salitang iyon ay parang malalaking batong dumagan sa kanyang dibdib. Napagtanto niyang ang babaeng pinuri-puri at pinrotektahan niya ay handang isakripisyo ang kanyang kalayaan, habang ang babaeng tinapakan at tinawag niyang patay gutom ay ang tanging nagsikap na panatilihing malinis ang karangalan ng kanilang tahanan. Lumapit si Doña Rosario sa gitna. Hawak ang lumang pulang folder. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang lumang disenyo ng alahas. 20 taon na ang nakalilipas. Ipinagtabuyan natin ang pinakamagaling nating artisan, si Eduardo Montilla, dahil inakala nating siya ang nagnakaw sa kumpanya. Ngunit ang totoo, ang ama ni Veronica, ang gumawa ng krimen. Ginamit nila ang kahirapan ni Eduardo upang gawin itong sangkalan. Ngayon, sa harap ninyong lahat, ibinabalik ko ang malinis na pangalan ni Eduardo Montilla. Hindi na kinaya ni Veronica ang matinding kahiyaan at pagkatalo. Nawala ang lahat ng kanyang pinong kilos. Nagsimula siyang magwala, sumisigaw ng mga malulutong na mura at sinubukang sugurin si Wenesa upang saktan ito. Subalit mabilis na bumukas ang pinto at pumasok ang mga unipormadong pulis. Walang awang pinusasa ng mga awtoridad ang nagpupumiglas na senyorita at kinaladkad palabas ng silid. Ang kanyang mga nakakapasong banta ay unti-unting naglaho, kasabay ng pagkawala niya sa paningin ng lahat. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan na naiwan, dahan-dahang lumapit si Doña Rosario kay Wenesa. Kinuha ng matanda ang kumikinang na Royal Sapphire pin mula sa isang maliit na kahon. Hindi niya ito ibinalik kay Doña Estrella. Sa halip, buong pagmamalaki at pagmamahal niyang ikinabit ang mamahaling diamante sa dibdib ng damit ni Wenesa, sa mismong tapat ng puso nito. Isang patunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa tibay ng isang malinis na kalooban. Isang matinding kagaangan at kaluwagan ang bumalot sa kaluluwa ng dalaga. Nakuha na niya ang hustisya para sa kanyang ama. Pagkatapos ng matinding komprontasyon, tahimik na naglakad si Wednesa palabas patungo sa mahaba at walang taong pasilyo ng gusali. Nais niyang makahinga ng maluwag,
Subalit bago pa man siya makalayo, narinig niya ang mabilis na mga yabag mula sa kanyang likuran. Huminto si Ignacio. Nang lumingon si Wednesa, bumagsak ang dalawang tuhod ng tagapagmana sa malamig na sahig. Ang lalaking tinitingala ng lahat, ang bilyonaryong hindi marunong yumuko kahit kanino, ay ngayon ay nakaluhod sa harap ng isang babaeng dating utusan sa kanyang pamamahay. Patawarin mo ako, Wednesa. Buong pusong pakiusap ni Ignacio. Ang mga luha ay malayang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Alam kong hindi sapat ang mga salita para pauwiin ang sakit ng pagtalikod ko sa iyo noon. Pero bigyan mo sana ako ng pagkakataong patunayan ang sarili ko. Mahal kita. Gusto kong ibigay sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Tinitigan ni Wednesa ang umiiyak na binata. Naramdaman niya ang matinding pag-ibig sa kanyang dibdib, ngunit naroon pa rin ang sariwang sugat ng pagkabigo. Dahan-dahan, sa halip na yakapin ng binata, humakbang si Wednesa paatras. Umatras siya palayo sa lalaking mahal niya. Ang malamig na pagtalikod ni Wednesa. Tinitigan ni Wednesa ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga balikat ni Ignacio ay nanginginig kasabay ng bawat patak ng kanyang luha. Isang imahe ng lubos na pagsisisi. Naramdaman ng dalaga ang pagkirot ng kanyang sariling puso, ngunit pinigilan niya ang kanyang mga paa na humakbang palapit upang yakapin ito. Natutunan niya sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi dapat isinusuko ng ganoon kabilis, kahit pa sa ngalan ng pag-ibig. Hindi ko hinihingi na maging perpekto ka, Ignacio. Panimula ni Wednesa, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may dalang bigat ng isang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Pero noong gabing itinaboy nila ako sa ulanan, pinahiya sa harap ng maraming tao at nyurakan ang pagkatao ko. Hinanap ko ang kamay mo. Ang akala ko, ikaw ang magiging silungan ko. Pero likod mo ang nakita ko. Paano ko ibibigay ang buong puso ko sa isang lalaking handang bumitaw sa unang bugso pa lamang ng bagyo? Napapikit si Ignacio. Tinatanggap ang bawat salita na tila mga patalim na tumatarak sa kanyang dibdib. Alam niyang tama ang dalaga. Wala siyang karapatang pilitin itong magpatawad dahil lamang napatunayan na ang katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata at tiningnan si Wednesa ng may matinding paggalang. Tatanggapin ko ang desisyon mo, Wednesa. Basag ngunit buo ang loob na tugon ng binata. Hindi ko ipipilit ang sarili ko ngayon, pero tatandaan mo ito. Maghihintay ako. Gagamitin ko ang bawat araw upang ayusin ang sarili ko at ang kumpanya natin. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi ka na matatakot na hawakan uli ang kamay ko. Isang tipid ng ngiti ang isinukli ni Wednesa bago siya tuluyang tumalikod. Wala nang galit sa kanyang puso, ngunit kailangan niya ng puwang upang buuin ang sarili nang hindi umaasa sa sinuman. Nang bumalik siya sa mansyon upang kunin ang kanyang mga natitirang gamit, isang hindi inaasahang tagpo ang sumalubong sa kanya sa sala. Nakaupo si Doña Estrella sa isang silya, mukhang pagod at tumanda ng ilang taon dahil sa matinding kahihiyang idinulot ni Veronica. Nang makita ng senyora si Wednesa, mabilis itong tumayo. Ang dating mataas at mapagmataas na ginang ay ngayon ay umiyak ng mapait. Walang pag-aalinlangang lumapit at hinawakan ang mga kamay ng dating utusan. Patawarin mo ako, Wednesa. Humahagulgol na pakiusap ni Doña Estrella. Hindi na inalintana ang sariling posisyon. Nabulag ako ng pagmamataas at yaman. Hinusgahan kita base sa iyong suot at pinagmulan. Habang ang taong pinuri-puri ko ay siya palang sisira sa pamilya namin. Patawarin mo ang lahat ng kalupitan ko sa iyo. Tiningnan ni Wednesa ang nagmamakaawang ginang. Sa halip na bawiin ang kanyang kamay ng may galit, marahan niyang pinisil ang mga daliri nito. Pinapatawad ko na po kayo, Senyora Estrella. Hindi ko po kailanman ninais na maghiganti. Pinapatawad ko po kayo para tuluyan ng lumaya ang puso ko sa galit. Pero hindi po ibig sabihin nito ay makakalimutan ko ang lahat at mananatili ako rito.
Susubukan ko pong hanapin ang sarili kong kapayapaan sa labas. Tahimik na tumango si Doña Estrella. Naiintindihan ang hangganan na inilagay ng dalaga. Hindi man sila maging malapit. Nakuha ng ginang ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Matapos mag-empake ng kanyang maliliit na gamit, naglakad si Wenesa palabas ng pasilyo. Wala na ang kupas na bag na itinapon sa kanya noon. Ngayon, dala niya ang kanyang malinis na budhi at ang napatunayang dangal ng kanyang pamilya. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, nakita niya sa gilid ng kusina ang isang batang katulong na madalas pagmalupitan at sigawan ni Veronica noon. Nakayuko ang bata. Tila takot pa rin sa mga nangyari. Lumapit si Wenesa. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kinuha ang isang pirasong tsokolate na naitago niya pa. Ipinatong niya ito sa palad ng batang katulong at ngumiti ng matamis. Huwag ka nang matakot. Wala na ang mga taong mananakit sa iyo rito. Malambing na bilin ni Wenesa. Palagi mong tatandaan, walang sino man ang may karapatang maliitin ka. Nagningning ang mga mata ng bata habang yakap-yakap ang tsokolate. Tinatanaw ang pag-alis ng dalagang nag-iwan ng liwanag sa madilim na mansyon. Lumabas si Wenesa sa malaking tarangkahan ng mga Montemayor. Pagsalubong niya sa labas, wala na ang malamig na ulan na minsang sumaksi sa kanyang pagbagsak. Ang sikat ng araw ay mainit na yumakap sa kanyang balat. Malaya na siya. Ngunit ano ang susunod para sa isang babaeng nakuha na ang hustisya at kalayaan? Saan siya dadalhin ng bagong kabanata ng kanyang buhay? Lumipas ang isang buong buwan. Naging abala si Ignacio sa pag-aayos ng mga gusot na iniwan ni Veronica sa kumpanya. Araw at gabi siyang nagtatrabaho, ngunit hindi lumilipas ang isang saglit na hindi niya naiisip ang babaeng nagpatibok ng kanyang yelong puso. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina at nakatitig sa bakanting upuan sa kanyang harapan, pumasok ang kanyang sekretarya, bit-bit ang isang malaking brown na sobre. "Sir, may nagpadala po nito para sa inyo. Mula daw po kay Miss Wenesa Montilla." Wika ng sekretarya bago ito lumabas. Agad na napatayo si Ignacio. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kunin niya ang sobre. Nang ilapit niya ito, nalanghap niya ang amoy ng papel at ang pamilyar na selyo. Ano kaya ang mensaheng ipinadala ni Wenesa matapos ang mahabang panahon ng katahimikan? Ang amoy ng papel at pamilyar na selyo. Nang buksan ni Ignacio ang malaking brown na sobre, hindi galit o sumbat ang bumungad sa kanya. Isa itong imbitasyon at isang kopya ng plano para sa isang maliit na paaralan. Sa ibaba ng papel, nakasulat ang malinis na pirma ni Wenesa, kasama ang isang maikling mensahe na nagsasabing handa na siyang simulan ang sarili niyang pangarap at umaasa siyang makikita ito ng binata kapag dumating ang tamang panahon. Isang buong taon ang mabilis na lumipas. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ng Maynila, nakatayo ang isang bago at simpleng gusali. Sa itaas ng pintuan nito ay nakaukit ang mga salitang Montilla Jewelry Academy. Sa loob ng silid-aralan, nakangiti si Wenesa habang nagtuturo sa mga kabataang galing sa mahihirap na pamilya, mga kabataang tulad niya noon na pinagkaitan ng pagkakataon ngunit may gintong talento sa kanilang mga kamay. Wala na ang bakas ng pait at pagod sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng isang simpleng uniforme bilang guro. Ngunit sa kanyang kanang dibdib, kumikinang ng buong pagmamalaki ang Royal Sapphire Pin, hindi bilang isang palamuti ng kayamanan, kundi bilang isang medalya ng malinis na karangalan. Matapos ang klase at makauwi ang mga estudyante, naiwan si Wenesa upang mag-ayos ng mga gamit. Ang tahimik na hapon ay nabulabog ng isang pamilyar na anino na humarang sa liwanag mula sa pintuan. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Ignacio. Wala itong suot na mamahaling suit na nagpapakita ng kanyang pagiging bilyonaryo at wala rin ang malaking sasakyan at mga gwardya. Nakasuot lamang ito ng isang simpleng puting polo na nakatupi hanggang siko. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga kamay. Ang dating makikinis na palad ng tagapagmana
ay ngayon ay may mga kalyo at maliliit na sugat, mga marka ng matinding paghihirap. Dahan-dahang lumapit si Ignacio at inilapag sa ibabaw ng mesa ang isang maliit na kahong gawa sa kahoy. Isang taon akong nag-aral kung paano gumawa ng alahas gamit ang sarili kong mga kamay. Malambing ngunit kinakabahang panimula ni Ignacio. Ibinuka niya ang kanyang mga palad upang ipakita ang kanyang mga kalyo. Gusto kong maramdaman kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng ama mo at kung gaano kabigat ang mga sakripisyo mo. Hindi ako gumamit ng makina. Hindi ako gumamit ng pera ng kumpanya. Binuksan ng binata ang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang singsing na gawa sa pilak. Hindi ito kasing perpekto ng mga ibinibenta sa kanilang mararangyang tindahan. May ilang linya itong hindi tuwid at ang pagkakakabit ng maliit na bato ay may bahagyang kakulangan. Ngunit para kay Wednesa, ito ang pinakamagandang singsing na nakita niya sa buong buhay niya dahil ginawa ito mula sa purong pagmamahal, tiyaga at pagpapakumbaba. Wednesa, ibinaba ko na ang lahat ng pader ko. Wala na ang lalaking natatakot magtiwala. Nanginginig ang boses ni Ignacio habang tinititigan ang mga mata ng dalaga. Mahal na mahal kita. Pwede ba nating simulan uli ang lahat? Hahayaan mo ba akong maging kapareha mo habang buhay? Tuluyang nag-unahan sa pagpatak ang mga luha ni Wednesa. Ang mga luhang ito ay hindi na mula sa sakit, kundi mula sa isang kaligayahang umaapaw sa kanyang dibdib. Nakita niya ang sinseridad, ang pagbabago, at ang patunay na naging sapat ang kanyang paghihintay. Dahan-dahan siyang tumango at ibinigay ang kanyang matamis na oo. Kinuha ni Ignacio ang singsing at nanginginig na isinuot ito sa daliri ni Wednesa. Matapos iyon, hindi na siya nagatubili. Hinapit niya ang dalaga, papalapit sa kanya. Ipinulupot ni Wednesa ang kanyang mga braso sa leeg ng binata habang mahigpit siyang niyakap ni Ignacio sa baywang. Idinikit nila ang kanilang mga noo. Pinakikiramdaman ang mabilis at iisang tibok ng kanilang mga puso. Sa tahimik na yakap na yon, sa gitna ng ginintuang sikat ng hapon, naghilom ang lahat ng sugat ng kahapon. Bago matapos ang araw, dinalaw ni Wednesa ang puntod ng kanyang mga magulang. Maganda na ang himlayan ng mga ito na palilibutan ng mga sariwang bulaklak at luntiang damo. Magkahawak kamay sila ni Ignacio habang nag-aalay ng isang tahimik na panalangin. Mula sa di kalayuan, sa labas ng tarangkahan ng sementeryo, nakatayo ang isang matandang babae na nakasuot ng luma at maruming damit. Ito ay si Tita Susan. Matapos matalo sa sugal at mabaon sa utang, nawala ang lahat ng kanyang ari-arian. Umiiyak siyang nakatanaw sa pamangking minsang tinapakan at itinakwil niya, puno ng matinding pagsisisi dahil alam niyang hindi na niya kailanman maibabalik ang tiwala at pagmamahal nito. Nakita ni Wednesa ang kanyang tiyahin mula sa malayo. Hindi siya nagalit, hindi rin siya nanumbat. Isang malumanay na ngiti ng pagpapatawad ang iginawad niya rito bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palayo, kasama ang lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa kadena ng nakaraan. Sa huli, pinatunayan ng buhay ni Wednesa na ang tunay na diamante ay hindi masusukat sa kislap sa labas, kundi sa tatag nitong hindi mabasag kahit paulit-ulit na pukpukin ng mundo.